katotohanan, ang tanging relihiyong tatanggapin ng Allah ay Islam. At tinuloy na po ito na matatagpuan sa 51-55 na mayroong tanong, ano po ang purpose ng Diyos? Bakit niya tayo nilikha? Sino po sa inyo ang makakasagot? Ano ang purpose ng Diyos? Bakit niya tayo nilikha? Kung wala po makakasagot sa inyo, ay hayaan po ninyong iparating ko sa inyo ang kasagutan. Sa 51-56 ng Quran, ito po ay mababasa natin, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Yun po sa salitang Arabic. At ibibigay ko po sa inyo ang paliwanag upang lubos yung mga gawaan. At sabi niya, Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ang mga engkanto at tao maliban na tanging sambahin lamang ako. So yun po ang purpose ng Diyos bakit na tayo nilikha. Kung bakit po na sinunod niya sa atin ang karapatan na mamili kung sino sa atin ang makapatagpo ng tunay na landas patungo sa dating isang tagapagpapalala. Alhamdulillah, sino ba kasi nga gusto na pumasok ng paraiso? Sinanay. Lahat na ba kayo gusto niyo pumasok ng paraiso? Alam ba ba ninyo kung anong susunod? Hindi ko ninyo nalalaman kung ano kung susunod. Ang susunod na pagpasok ng paraiso ay Islam. Yan po ang susi. Kaalaman, karelihiyon, katalinuhan, hindi sa katanyagan, pagko sa pag-aaral, at doon mo malalaman na ang ating kaalaman ay ganyan lamang. Lahat po tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos na maliit ang ubat. At kung hindi pong nalalaman ang mga naunang tao na nilikha ng Diyos, isipin po ninyo ang 20 footer. Yan ang unang nilikha ng Diyos. 20 feet ang taas ng tao. Isipin niyo po kung gaano kalaki ang kanyang ugat. Ang mga taong nilikha niya sa laki na yun, hindi rin nila nakilala ang tunay na tagapaglikha. Maliban na lamang sa dagatnan ng magandang balita mula sa mga propita. So alhamdulillah, tayo ang huling henerasyon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kay Prophet Muhammad, itinatag ng muli ang Islam sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala pananghul ng si Anghel Gabriel upang malaman ng tao ang katotohanan ng Islam, ang katotohanan ng pagsamba ng Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Sino ba sa inyo ang gustong manalangin na dadaan sa kayo ng operator? Dito ba kapag manalangin tayo, mas maganda yung diretso, walang sabit, walang dadaan ng operator, walang kulikul, direct dayal po tayo. Yan po ang mga Muslim. Kapag tumawag ang Muslim ng Allahu Akbar, makikita ninyo ang pangalan na sa ulahan ng ating basa. Yan po ang isang sigaw ng mga Muslim na sinasabi nila ang Allah ay dakila. At yan po ang unang-unang sinisigaw sa pagdarasal ng mga Muslim. At dito po napakaganda na iparating din namin sa inyo kahit na masama ang panahon kung ano ang Islam. Meron po akong mga katanungan na ibibigay sa inyo na inyo po pagmamintihan. Saan po ba isinugo ang mga propita ng mga nagdaang panahon? Pumunta po tayo kay Propeta Abraham. Si Propeta Abraham po ay isang taga-Iraq. Ang kanyang bayan ay Ur. Nasinunda naman siya ng Propeta Noah kung hindi pong nalalaman ang arko ni Noah nung ito'y magbaha. Ang kanyang bayan ay matatagpuan sa Ararat. At ang kanyang arko saan po dumaw? Kung may nakakalam po sa inyo. Dumaw ang arko ni Noah sa bayan ng Turkey, sa Mount Judi. Ito po ay isa sa mga palatandaan. Sa panahon ng Propeta Moises, saan siya pinadala ng Diyos? Pinadala siya sa Ehipto kay Paraon. Kung hindi po nalalaman, mula sa panahon ng Propeta Moises, si Paraon, kung meron lang tayong sapat na halaga na magagamit, makikita natin ang life nasa Ehipto Museum, si Paraon. At ang sumunod kay Propeta Moises ay si Propeta David. Saan po ang kanyang bayan? Ito po ay Jerusalem. At pagkatapos si Propeta David, sinundan nito ni Propeta Jesus. Saan ang kanyang bayan? Ang Israel. At ang kahuli-hulihan na propeta na pinadala ng Diyos bilang habag niya sa sangkatauhan ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na ito ay may konfirmasyon mula kay Jesus, na sinabi ni Jesus, mayroon akong isang susuguin mula sa Ama, na siyang magdadakila sa akin at magkakatuloy ng aking salita. Wala pong sumunod sa kanya maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya po ang kauli-ulihang propeta na pinadala ng Diyos sa mga tao. At siya rin ang kauli-ulihang propeta na nakipaglaban na itatag ang Islam sa mga hindi naniniwala sa nag-iisang Diyos. Noong panahon nila, marami na rin po ang hindi naniniwala sa nag-iisang Diyos. Kaya dinadala sa Propeta Muhammad upang ang tao magkaroon ng sariling pag-iisip na makilala niya sa kabila ng lahat ng ito kung sino ang nag-iisang Diyos. Alhamdulillah. Dito po sa Islam, kung atin kung napagbulay-bulayan ang lahat ng ating sinabi, ang lahat ng propeta na yan ay may magpapatunay. Katulad ng pagpapatunay ni Jesus sa Quran, sabi niya, hindi ako itinadala upang sirain ang mga naunang kasulatan. Sabi niya, kundi upang tuparin ito. At sinabi rin mismo ni Jesus, sabi niya, ako ay itinadala lamang para sa mga nawawalang tupa ng Israel. So hindi po siya itinadala para sa Pilipinas. At inutos ni Jesus sa kanyang 12 disipulos, ang sabi niya, huwag kayong pumaro sa bayan ng mga Hintil o mga Samaritan. Sabi niya, bakit pumaroon lamang kayo sa mga nawawalang tupa ng Israel. Yan po ay nagkakalinaw na inutos ni Jesus sa kanyang mga disipulos. Yung tinatawag nilang 12 apostles daw. Yun po yung inutos sa kanila. Kaya kung ating malalaman, paano na makikilala si Jesus bilang Diyos kung mismo si Jesus nagsasabi na siya ay inutosan lamang? Hindi para maging Diyos. Kundi inutosan lamang siya, ipakilala ng Diyos. Sabi niya, ako ay walang katulad. Sabi niya. So hindi natin siya pwedeng ihambing sa tao, ihambing sa kung anumang bagay na naisip natin. Mayroong ginawa si Propeta Moises nung kanyang kapanahonan na 10 utos. Isipin po natin mabuti ang 10 utos. Mayroon sa 10 utos nito na dalawa, na isa sa pangalawa ng 10 utos. Ang sabi niya, huwag nga kayong gagawa ng mga larawang inanyuan na inyong makikita sa langit, sa lupa, sa dagat, at sa ilalim ng lupa, at pagkatapos ay inyong sasambahin. At ilalagay ninyo sa isang dagat na hindi ito makagalaw. O, sipin mo. Katulad ng mga ginawang santo. Subhanallah. Ilagay mo siya sa isang sulok, hindi siya aalis. Sigawan mo man ito, hindi siya aalis. Hindi po ganun ang Diyos na ating tagapaglikha. Ang Diyos na ating tagapaglikha, batid niya kung ano ang nilalaman ng ating puso, kung ano ang nilalaman ng ating isip. Nababatid niya lahat ito, kahit ngayong oras na ito. Lahat, nababatid niya kung ano ang ating naiisip, ano ang ating nararamdaman. Yun po ay kanyang nababatid. Yan ang kaibahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaibahan ng nag-iisang tagapaglikha. Nababatid niya ang lahat ng hindi natin nalalaman. Kaya doon po sa pagkilala sa nag-iisang Diyos, ang sino mang isinuko ang kanyang sarili ng buong puso, ng walang pag-iisip ng masama, siya po ay kusang loob na sumuko, sumunod, tumalima sa utos ng nag-iisang tagapaglikha. At ang tawag po doon ay Islam. Pagsuko, pagsunod, pagtalima sa utos ng nag-iisang tagapaglikha. Sino sa inyo ang gustong sumuko, sumunod, tumalima sa iisang tagapaglikha lamang at hindi sa maraming kinikilala? Mayroon po ba sa inyo gustong sumuko, sumunod, tumalima? Lahat gusto po. Okay po. Alhamdulillah, doon po siya binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na dalawang bagay, ang paraiso at impyerno. Ito po ay ating ipagpapaliwanag ko sa inyo para dumating man ang araw, magkita-kita tayo sa kabilang buhay. Si Abdul Jalil at si Ustad Nuruddin Mamantal ay hindi na po ninyo masisisi. Ano po? So ito na lang po, dito na lang ipopokus ang lahat sa impyerno at paraiso. Isipin po ninyo, kung ang Diyos lumikha na lamang ng paraiso, sa palagay po ba ninyo, hindi tayo lahat papasok doon? Papasok po tayong lahat dahil paraiso lang ang kanyang nilikha. Ang masakit po, lumikha siya ng impyerno. Sabi niya, pupunuin niya raw ang impyerno ng mga taong tumanggi ng pananampalataya sa kaisahan ng Diyos. Sa mga taong patuloy na tumatanggi sa Kanya. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran,
May mga kasalanan na malalaking kasalanan na hindi niya kayang patawarin at kaya niyang patawarin. Ito po yung malalaking kasalanan, ang pangangalo niya, ang pakikiapit. Isa po sa malaking kasalanan yun. At pagpatay ng tao ay karumal-dumal na hindi nagugustuhan ng Diyos. Ito po, tingnan nyo. Kung ang tao ay pumatay ng kanyang kapwa, isipin mo ninyo kung sa panahon tayo ni Adam, na kapag pinatay mo ang anak na Adam, ang isa, wala na pong susunod na henerasyon. Tama po ba? Wala na susunod na henerasyon kapag pinatay mo ang anak ni Adam. Sino pang magpapatuloy ng henerasyon? Kaya po, ang Allah subhanahu wa ta'ala, lubos na nagagalit sa mga taong pumapatay. At lubos din siyang nagagalit sa mga taong nangangaliwa sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan din po ay isang malaking kasalanan. Pero, may higit pa dyan kasalanan na hindi ninyo nalalaman. Ano ang pinakamalaking kasalanan para sa Diyos? Na malaki na po ang pagkakasalanan ng pangangalo niya at ang pagpatay. Pero mayroon pa palang masigit na malaki. Nalalaman po ba natin kung ano ang isang bagay na yun? Upang na mapaghandaan po natin? Ito po yun, tama si sister. Sabi ni ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapapatawad po ang lahat ng klase ng kasalanan maliban sa isa. Sabi niya, ang siya ay pagtambalan o tumilala tayo ng ibang Diyos maliban sa dakilang tagapaglikha. Katulad po sa isang ama, ako po ama na rin. Mayroon po akong anak.